Laging pumapasok sa isipan ni Bimbo kung bakit lagi siyang pinag-initan ng kanyang tatay Ronnie. Kahit wala naman itong ginagawang masama pero sa tuwing nakita siya nito ay puro sakit at alipusta na lamang ang kanyang natatanggap. Hindi niya alam kung bakit walang imik ang kanyang inang si Patricia. Minsan pumapasok sa kanyang isipan kung tunay nga ba itong ama dahil mula pa noong 5 taong gulang ito hanggang sa ngayon na nasa 10 taong gulang na ito ay hindi niya ramdam ang pagmamahal ng isang ama. Kaya noong may pagkakataon, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit ganon sa kanya ang ama at ganito ang kanyang natuklasan. Mga kaibigan, tara samahan niyo muli ako. Ating subaybayan ang isa namang kwentong magpapaantig sa ating puso. Gabi noong umuwi itong si Tatay Ronnie mula sa trabaho at mukhang nakainom ito. Sa mga oras na iyon, hindi pa dinadalaw ng antok itong si Bimbo habang nakahiga sa isang pinagtagpi-tagping karton na kanyang ginawang higaan. Narinig niya ang pag-aalitan ng kanyang nanay Patricia at Tatay Ronnie dahil gabi-gabi itong umuwi ng lasing. Kaya naman, ito ang kanyang natuklasan. Oh, Ronnie! At bakit ngayon ka lang? Huwag mong sabihing lasing ka na naman. Ronnie naman, mas inauna mo pa yung pansarili mong kagustuhan? Marami tayong gastusin dito sa bahay. Isa pa, nag-aaral pa si Bimbo. Patricia naman, narinig mo bang sinasabi mong yan? Hindi ko responsibilidad ang pag-aaral ng batang yan. Ronnie naman, baka marinig ka ni Bimbo. E di marinig niya kung marinig niya. Kung gusto mo, hanapin mo ang kanyang tunay na ama. Kesa ipamukha mo sa kanya na ako ang ama niya. Pero alam mo natin di ba na hindi totoo yun. Alam mo, tinanggap siya dito dahil mahal kita at ayaw kong mawala ka sa akin, Patricia. Pero ngayon, kailangan mo nang pumili sa aming dalawa. Manatili ka dito sa poder ko o gusto mong magkasama kang dalawa dyan sa angkungan. Ronnie, huwag ka namang ganyan. Maawa ka naman kay Bimbo. Anak mo pa rin siya. Matapos narinig ni Bimbo ang lahat-lahat, parang nadurog ang kanyang mundo. Kaya pala kahit kailan ay hindi ito naging parte sa kanyang buhay dahil hindi pala ito ang kanyang tunay na ama. Habang nakahiga ang bata sa higaang karton, hindi niya napigilang tumulo ang mga luha sa mata. Hindi niya matanggap kung bakit matagal itong nilihim ng kanyang ina. Kinabukasan maaga nagising itong si Patricia para magluto bilang baon ni Ronnie at Bimbo sa pagpasok sa paaralan. Ngunit laking gulat ni Patricia dahil wala na sa higaan itong si Bimbo. Ronnie, nakita mo ba si Bimbo? Nawawala siya. Patricia, pwede ba? Huwag mong hanapin sa akin ang anak mo. Marahil narinig niya kanina o kagabi yung pinag-usapan natin kaya siguro umalis na yun. Ano? Gusto mong sumunod sa kanya? Gusto mo siyang hanapin? Alam mo, maedad na siya. Pero kung hindi kita mapipigilan, nakabukas ang pinto dyan. Sa araw na iyon, matapos umalis itong si Ronnie para pumasok sa trabaho, nagsimula na ring hanapin ni Patricia ang anak sa malapit na lugar. Ngunit hindi niya ito makita. Masakit para kay Patricia ang nangyaring iyon dahil wala man lamang siyang nagawa para sa anak nito. Samantalang sa araw ding iyon habang nakasalukuyang naglalakad itong si Bimbo sa lansangan, patuloy pa rin ang kanyang pag-iyak na para bang lutang ang kanyang isip sa mga oras na iyon. Sa kanyang pagtawid sa daan, hindi niya napansin ang mabilis na pagdaan ng isang sasakyan. Kaya naman sa hindi nasahan na tamaan itong si Bimbo at naging sanhi ito para siya ay mahimatay. Halos mawala ng kontrol ang driver na nagumaniho na ito. Ilang di pa na lamang sana ay salpok na ito sa isang poste. Nabuti na lamang at mabilis siyang nakapagpreno. Ngunit alam niyang may natamaan siyang isang tao. Kaya naman lumabas siya ng sasakyan at sinigurado niya kung may tao siyang nasagasaan. Sa di kalayuan nakita niya ang isang tila bata lamang na nakandusay sa may gilid ng kalsada. Kaya naman sa mga oras na iyon, hindi siya nagtubiling puntahan ang bata. Napansin niyang huminga pa ito, kaya naman agaran niyang dinala sa ospital. Dok, gawin niyo ang lahat ng paraan para sa batang iyan. Mr. Walter, huwag kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para sa kanya. Ilang oras lamang ang lumipas, lumabas na rin ang doktor mula sa ER. Hindi mabasa ni Mr. Walter ang reaksyon sa mukha ng doktor. Dok, ano nangyari sa bata? Mr. Walter, huwag kayong mag-alala, gagawin namin lahat para sa batang ito. Ilang oras ang lumipas ay lumabas na rin ang doktor mula sa ER. Hindi nabasa ni Walter ang reaksyon sa mukha ng doktor. Dok, ano nangyari sa bata? Mr. Walter, kailangan namin ng blood donor para sa kanya. IP ang kanyang dugo. Ngunit sa mga oras na ito ay naubusan kami ng stock sa amin.
Dok, ako. Type A ang dugo ko. Pwede niyo akong kunan. Nako Mr. Walter, mabuti kung ganun. Sige, simulan natin. Matapos kuhaan ng dugo si Walter ay isinali na ito sa batang si Bimbo. Lumipas ng ilang oras, muling lumabas ang doktor. Dok, kumusta ng bata? Mr. Walter, maayos na kalagayan ng bata. Sa ngayon ay hinintay na lang namin na magising siya. Maraming salamat po, Dok. Siya nga pala Mr. Walter, kung hindi niyo masamain, kaano-ano niyo ba ang bata? Dok, hindi ko siya kilala. Bigla lamang siya kasi tumawid sa daan at nasagi ko. Mabuti na lang at buhay pa siya. Mr. Walter, mabuti na lang at magkatulad kayo ng dugo ng batang iyon. Oo nga, Dok. Mabuti na lang din. Siya nga pala, Dok. Pwede bang sa bahay ko muna siya tumira hanggat wala pang mga magulang na naghanap sa kanya? Gusto ko lang kasi makasigurado sa kaligtasan ng bata. Walang problema Mr. Walter. Tatawagan na lamang kita kapag may naghanap dito sa ospital. At kung sakaling magising ang bata, pwede mo na siyang iuwi sa inyo. Ilang araw na hindi nakapasok si Mr. Walter sa trabaho. Mabuti na lamang din at siya mismo ang nagmamayari ng kumpanya. Pinagkatiwala na lamang niya sa kanyang sekretary ang pamamahala dito. Nasaan po ako? Anong lugar to? Iho, nasa bahay kita ngayon. Naalala mo ba ang nangyari sa'yo? Anong pangalan mo? Ako nga pala si Bimbo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Naalala ko lamang na umalis ako sa bahay at parang may humampas sa katawan ko. Bimbo, mabuti naman at naalala mo pa ang lahat. Sorry ha. Nasagasaan kita. Bigla kasi tumawid sa daan. Alam mo ba kung saan ang bahay nyo? Ihatid na kita. Maya-maya lamang bigla na lamang umiyak ang bata. Oh, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Ha? Wala naman po sir. Sana hindi nyo naman po ako niligtas. Bakit naman Bimbo? Kasi maramdaman ko lang muli ang masakit na salita at mangyayari sa buhay ko. Iho, sinasaktan ka ba ng mga magulang mo? Sir, mahal ko ang nanay ko pero wala siyang nagawa kapag nagagalit ang tatay Ronnie ko. Kaya pala simula pa lang noon, hindi ko naramdam ang pagmamahal ni tatay sa akin kasi hindi niya pala ako tunay na anak. Kaya pala siya laging galit sa akin dahil bunga pala ako ng nakaraan ni nanay. Ayoko na pong umuwi sa amin. Narinig ko po kasing hindi niya naman daw ako responsibilidad. Kaya nga matapos noon, umalis na ako sa bahay namin dahil baka tuluyan lamang ako masaktan doon. Huwag niyo naman po akong iuwi sa amin sir. Alis na lang po ako dito sa pamamahay niyo. Huwag niyo akong hatid sa amin. Bimbo, huwag kang manang bumangon. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita ihatid sa inyo. Kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa bahay. Wala naman akong kasama dito maliban na lamang sa mga kasambahay. Nakahiya po sa inyo sir. Samantalang hindi niyo naman po ako kaano-ano. Hindi ko alam Bimbo pero lapitin kasi ako ng mga batang katulad mo. Kung gusto mo, dito ka na tumira. Mag-aralin pa kita. Talaga po sir? Bimbo, mula ngayon, tawagin mo lang akong daddy. Okay? Basta, magpakabayad ka ha. Opo Daddy Walter, maraming salamat po. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Bimbo, hindi mo ba nami-miss ang nanay mo? Namiss ko si nanay pero kapag naroon ako sa bahay ngayon, baka wala akong magandang bukas doon. Gusto kong makilala ang tunay kong tatay pero hindi pa sa ngayon. Gusto ko munang ipamukha kay Tatay Ronnie na nagkamali siya na sinaktan niya ako. Balang araw, kukunin ko rin sa kanya si nanay. Samantalang mula naman noong nawala si Bimbo sa poder ni Patricia at Ronnie, mas naging masalimuot ang buhay ng ginang. Naroon man o wala si Bimbo ay lagi pa ring lasing umuwi itong si Ronnie. Ngunit hindi niya kayang iwan ang lalaki dahil mahal na mahal niya ito. Hanggang sa tuluyang nakalimutan ni Patricia si Bimbo sa kanyang buhay. 10 taon na nakalipas, tuluyang nakapagtapos si Bimbo sa kolehiyo sa tulong na rin ni Mr. Walter. Hindi lubos akalain ni Mr. Walter na magaling din pala sa negosyo ang batang dati niyang kinupkup at pinag-aral. Naalaala niya noong bata pa siya, ganito siya kagaling magpatakbo ng negosyo. Parang nagmana sa kanya itong si Bimbo pagdating sa trabaho. Kahit matagal ng panahon ang nakalipas, umaasa pa rin itong si Walter na muli niyang makikita ang babaeng nagpatibok noon sa kanyang puso at sa unang gabi nila ay mayroong nangyari. Ngunit simula sa gabing iyon ay kailanman hindi niya sila muling nagkita pa. Umasa itong si Mr. Walter na nagbunga ang gabing iyon sa kanilang dalawa. Nang minsang nakapunta ito sa ibang bahay liwan at nakatable nito ang isang magandang babae sa kanyang paningin.
Ang totoo, labis ang kanyang paghinayang sa dalagang iyon. Gusto niyang tulungan ito, kaya naman binigyan na ito ng malaking halaga. Pero hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nagpunta ito sa ibang lalaki. Hindi naman pumalag ang dalaga dahil marahil malaki din ang pangailangan nito pagdating sa pera. Dinala ni Walter ang babae sa isang high-class na hotel, pinihisan na para bang magmukha silang magkasintahan. At sa gabi ding iyon, may nangyari sa kanilang dalawa. Hindi makalimutan ni Walter ang pagmumukha ng babaeng iyon, pero pagising niya sa umaga ay wala na doon ang babae. Iyon ang una at huli nilang pagkikita ng babae. Ginawa niya lahat para makita niya ito pero kailanman ay nabigo siya. Isang umaga noon, kasalukuyan nakasakay itong si Bimbo sa regalong binigay sa kanya ni Mr. Walter. Hindi niya alam sa buong buhay niya na magkaroon siya ng ganitong sasakyan. Sumagi sa kanyang isipan kung kumusta na kaya ang kalagayan ng kanyang ina. 10 taon na kasi ang nakalipas. Araw-araw dumadaan itong si Bimbo sa isang tambakan ng basura. Ito kasi ang mas mabilis na ruta patungo sa kanyang opisina. Araw-araw din niyang nakikita ang ilang mga tao na namumulot ng basura para may makain sa kumakalam na sikmura. Kaya naman, hindi maiwasang nagabot itong si Bimbo ng kaunting tulong hanggang sa di kalayuan may nakita siyang matandang babae na naglalakad habang bitbit nito ang isang sako na may lamang kalakal. Kaya naman bago pa ito mawala sa kanyang paningin ay agad niya itong nilapitan at binigyan niya ng kaunting tulong. Ngunit sa paglingon ng matanda, laking gulat ni Bimbo dahil ang kanyang inang si Patricia pala ang nasa kanyang harapan ngayon. Hindi na siya nakilala ng matanda dahil na rin sa pagbabago ng buhay ni Bimbo. Pero ang binata ay hindi siya nagkamali sa pagkakilanlan sa kanyang ina. Nay, Patricia? Iho, sino ka? Kilala ba kita? Nay, ako to si Bimbo, ang anak mo. Bimbo? Ikaw na ba yan? Anak, hindi ako makapaniwala na ganyan na ang buhay mo ngayon. Nay, ano nangyari sa'yo? Bakit ka nandito? Nasaan si Tatay Ronnie? Anak, mula nung umalis ka sa bahay noon, sinubukan kong hanapin ka. At dahil doon, nagpasya akong iwan si Ronnie. Bimbo, marahil narinig mo ang pinagsasabi ni Ronnie sa'yo. Sorry anak, kung hindi ko agad sinabi sa'yo ang totoo. Alam mo, ilang taon na rin akong naghahanap sa'yo pero hindi kita mahanap. Dito na ako namumuhay sa pagpangangalakal. Nay, sumama na po kayo sa akin. Alam nyo, ginawa ko ang lahat para magkaroon ako ng magandang buhay. Mabuti na lang at may tumulong sa akin at pinag-aral niya ako. Anak, huwag mo na akong intindihin pa. Wala naman akong naiambag sa buhay mo. Hayaan mo na ako dito, Bimbo. Alam mo anak, ito na yata ang kabayaran sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo noon. Hindi Nay, huwag niyo isipin yun. Ina ko pa rin kayo. Ikaw pa rin ang luwal sa akin at kailanman ay nanay ko kayo. Kaya Nay, please, sumakay ka na. Hindi naman napigilan ng ina ang umiyak sa harapan ng kanyang anak. Nay, simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Yung mga masamang bangungot natin noon sa buhay, palitan natin ng magandang bukas. Ipapakilala kita kay Daddy Walter, yung taong tumulong sa akin para umangat sa buhay. Bago sila nakarating sa bahay, dumaan muna sila sa isang hypermarket para bumili ng mga bagong damit para sa kanyang ina. Nay, simula ngayon, hindi mo na maranasan pa ang kalupitan ni Tatay Ronnie. Maraming salamat anak. Muli, patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo anak. Ayos lang yun Nay. Tingnan mo, bagay sa iyo ang damit na ito. Ang ganda mo pa rin. Matapos na kanilang pamimili, dumiretso na sila sa bahay. Pagdating doon ay ipinakilala ni Bimbo ang kanyang ina sa lalaking sumagip sa kanya. Hindi nakapagsalita itong si Walter sa kanyang nakita. Bagamat halos 2 dekada na ang nakalipas, hindi niya pa rin nakalimutan ang itsura ng babaeng nakasama niya noon na isang gabi. Dad, siya pala ang nanay ko. Siya ang nanay Patricia ko. Masaya po ako dahil uli kaming nagkita. Nay, si Daddy Walter, siya ang tumulong sa akin para magbago ang buhay ko. Ikaw? Ikaw si Patricia? Ang ina ni Bimbo? Hindi ba ikaw yung babae na kasama ko noon isang gabi? Nay? Baka si Daddy Walter ang tatay ko? Kung ganun, kaya pala Bimbo, iba yung pakiramdam ko noong una kitang nakita. Anak, Bimbo, oo, naalala ko na.
Siya ang lalaking tumutulong sa akin noon nung kailangan ko ng malaking halaga. Pero noong gabing iyon, hindi ko alam, parang may tumulak sa aking damdamin na gawin ang isang bagay na kasama siya. Siya ang iyong ama, Bimbo. Dad, iya pala parang ang gaan ng loob ko sa inyo. Ikaw palang tunay kong ama. Anak, huwag mo nang hayaan pang umalis ang nanay mo. Wala nang problema sa akin kung tumira siya dito. Total naman, ama mo ako at ina mo siya. Maraming salamat, Dad. Nay, narinig ba sinabi ni Daddy? Magkasama na tayo dito sa bahay. Patawad, Walter. Kung hindi na kita binalikan noon, natatakot kasi ako. Lalo na noong may nangyari sa ating dalawa. Patricia, ang mahalaga sa akin ngayon, nandito ka na. Isa pa, nagbunga ang nangyari sa atin noon. Simula sa araw na iyon, hindi masukat ang sayang naramdaman ni Bimbo. Ang dating laging inaapi, ang dating wala sa buhay. Malaki ang kanyang pasalamat dahil may mga taong tumulong at nagpaaral sa kanya. Mga kaibigan, sana'y nagustuhan niyo ang isa namang kwentong nakaka-inspire sa kwento ng buhay ng mag-ina. Ang dating wala sa buhay, ngayon malaki na ang pagbabago. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking channel. Abangan pa po natin ng mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating buhay. Maraming salamat po.